Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. Hindi pa man lumalabas ang posibleng arrest warrant, umiwas muna sa commitment ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung susuko ba siya sa korte kapag tuluyang inutos ang kanyang pag-aresto. At ang masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Sa halip, humiling ang kanyang legal team sa Quezon City Regional Trial Court na ipagpaliban muna ang issuance ng arrest warrant habang hinihintay ang resolusyon sa kanilang motion to quash sa 3 counts ng grave threats. Dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaaring kasuhan ng mga kasong kriminal katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente. Ayon kay lawyer Paul Lawrence Lim, kasama sa hinihingi ng depensa ang deferment ng warrant dahil una raw dapat resolbahin ng korte ang kanilang challenge sa jurisdiction. At dito nagiging interesting ang susunod na kabanata. So yun yung dahilan kung bakit nag-file kami ng motion to quash. Very far-reaching and serious yung consequences presented by this issue. Nang tanungin kung kusang susuko si Sara sakaling ibasura ng korte ang motion to quash at maglabas ng arrest warrant, hindi makapagbigay ng diretso at malinaw na sagot ang kanyang abogado. Okay, wala pa naman kaming final na decision, Ina, tungkol sa gagawing actual na action sa mga available remedies namin, kasi marami namang remedyo na available. Tama ka na pwede mag-surrender, tama ka na maaaring questionin yung order. At ang pinakaabang-abang na linya, all options are being considered. Ibig sabihin, surrender, pag-question sa order ng korte, ibang legal remedy, hindi pa raw decided. Sa ngayon, hindi ko pa masabi, Ina, pero lahat naman ng mga options are being considered. At bakit gustong pahintuin muna ang warrant? Ang argumento ng depensa, bago umusad ang criminal proceedings, dapat munang malaman kung may jurisdiction ang korte sa kaso laban sa isang incumbent impeachable official. Humihingi rin ang kampo ni Sara ng oral arguments dahil anila may far-reaching consequences ang constitutional questions na nakapaloob sa kaso. Well, yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. At ang masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. May mas malaking argumento pa sila. Kung pahihintulutan daw ang criminal prosecution habang nasa pwesto ang isang impeachable official, maaari raw itong open the floodgates para sa iba pang impeachable officials. Pero dito rin pumapasok ang kontraposisyon ng DOJ. Magkaiba ang impeachment proceedings at criminal proceedings at hindi automatikong nangangahulugan na dahil impeachable official ang isang tao, hindi na siya maaaring kasuhan sa regular courts. I respect the palace officer's opinion, but of course, it was never issued as a threat, Kasi nga, tama naman sinabi niya, no one is above the law. And I agree with that. If the Vice President has to answer, for example, for any crime, should it be now that she is still a sitting Vice President, or later when she is no longer, if ever, Mula sa hindi ako matatakot to all options are being considered, ito ngayon ang malaking tanong. Noong November 23, 2024, nagdulot ng national uproar ang pahayag ni Sara na kung siya ay mapatay, mayroon siyang iniutos na pagpapatay kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at noon ay House Speaker Martin Romualdez. Ang mga pahayag na iyon ang naging basehan ng 3 grave threats cases na isinampa ng DOJ noong Agosto 11. Is it the same also for other impeachable officers? Should they also be, may they also be already prosecuted now while they are sitting? Or will it be after, when they're no longer incumbent?
Ngayon, ang parehong kontrobersyal na pahayag ay nasa criminal court na at bahagi rin ng impeachment proceedings laban sa kanya. At dahil bailable ang grave threats cases, ang mas malaking political drama ay hindi lang kung magkakaroon ng warrant. Ang tanong, kapag dumating ang warrant, haharap ba si Sara sa korte o gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies para pigilan muna ito?